Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay ng pagpapayuhan sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa pinakamahalaga na maipapayo ng Muslim sa isa't isa. Subalit kabilang din dito ang patuloy na pagtitiis ng mananampalataya at ang patuloy na pagpapaalalahanan sa isa't isa ng mundo nga ay napupuno ng iba't ibang mga pagsubok. At ang mga pagsubok na ito ay itinakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fil anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Walang anumang dadapong sakuna sa lupa o sa inyong mga sarili, liban na lamang na ito ay nasa talaan bago pa namin ito ipatupad. Inna dhalika 'alallahi yasir. Tunay na ang lahat ng ito, ang mga itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng mga sakuna at mga pagsubok, lahat ng ito kung ipatutupad ni Allah ay magiging madali para sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bukod nga sa pagtitiis, kabilang sa mga unang dapat na malaman ng tao pagdating sa sakuna, ay marapat siya na magkaroon ng mabuting paghihinala o pag-aakala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang makilala niya ng mga sakuna o pagsubok ay bahagi ng ating buhay upang malaman ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin ang magiging matuwid sa ating mga gawain, kung sino sa atin ang tunay na mananampalataya. At maaring ang pagsubok pa nga na ito ay merong iba't iba pang dulot na kabutihan, katulad ng pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapatawaran sa ating mga kasalanan, pagtataas sa ating mga antas, pagdudulot na tayo magpakumbaba at magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at iba't iba pang mga kabutihan, alhamdulillah. Dahil tunay na ang tao na nag-aakala na si Allah ay malupit sa kanyang mga alipin o nag-aakala na si Allah ay hindi makatarungan sa kanyang pamamahagi, sa kanyang mga pagsubok, tunay na ito ay isang mentalidad na hindi marapat para sa mananampalataya. Ito ay mentalidad lamang ng isang hindi mananampalataya. Kaya mga mananampalataya ay inihimok na mag-aral, at sa ating pag-aaral ay malalaman nga natin na sa paniniwala natin sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagtatakda, tatanggapin natin ang qadar khairihi wa syarrihi. Mabuti man ito sa ating pananaw o masama sa ating mga pananaw. Kaya nga, para sa sino mang mananampalataya, marapat na magkaroon tayo ng malinaw na pag-unawa sa qadar o pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang pag-unawa rin sa qadar ang magdudulot insyaallah na mas madali nating mauunawaan, matatanggap at mapagtitiisan ang anumang pagsubok ni Allah. Sa pamagitan ng paniniwala, lubos na paniniwala at tamang paniniwala sa qadar, malalaman natin na anumang mangyayari sa atin ay tinakda na ni Allah at hindi maaring magmimintis o hindi darating sa atin. At gayon din malalaman natin na anumang hindi dumating sa atin ay imposibleng darating sa atin. Lahat ay magaganap ayon sa pagtatakda ni Allah. Nain nga sa aya, ang lahat ng pagsubok ay nagaganap sa atin matapos na ito ay maitala. At ito nga isang ayon lamang din sa pag-unawa natin sa qadar na ito ay merong 4 na haligi. Unang-una ay sa kaalaman ni Allah na bago pa man niya likhain ang lahat ng mga nilikhain, nalaman na niya mga mangyayari dito. Nalaman na ni Allah kung ano ang ating magiging reaksyon, kung tayo ba ay magtitiis sa mga pagsubok na ito, at kung ang mga ito ba ay magpapakita kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magiging matatapat sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok na ito. At pagtapos ang kanyang kaalaman, iiral ang kagustuhan ni Allah na magkakaroon siya ng desisyon sa kanyang mga nalaman, at ang kanyang mga desisyon na ito sa kanyang mga ipapahintulot o hindi papahintulot ay kanyang itatala, at panghuli na lamang na mangyayari ang paglikha na tayo ngayon ay nagsasabuhay na lamang ng anumang nalaman na gustuhan at itinala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa pang marapat na malaman ng mananampalataya tungkol sa mga pagsubok ay maaring ang mga pagsubok nga ni Allah subhanahu wa ta'ala ay darating sa atin sa pamagitan ng ginhawa at hindi lamang sa paghihirap. Ang marami sa mga tao, ang inakala nila kapag napag-uusapan ng pagsubok, ito ay ang pagkakasakit, ito ay ang kamatayan, ito ay ang pagkalugi sa negosyo, at iba't iba pang mga sakuna.
Subalit maaari rin naman na si Allah subhanahu wa ta'ala ay magdudulot sa atin ng pagsubok sa pamagitan ng ginhawa. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. Ang tao, kapag sinubok ng kanyang Panginoon at pinarangalan, وَنَعَّمَهُ, at siya ay biniyayaan, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ, siya nga ay nagmamalaki, siya ay masaya at sinasabi niya, ang aking Panginoon ay nagparangal sa akin. Subalit kung siya naman ay susubukin sa pamagitan ng pagkawala ng mga biyaya, wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu, kapag sinubok naman siya ni Allah at pinigil ang pagdating sa kanya ng mga biyaya, fayaqulu rabbi ahanan, sasabihin niya, ang aking Panginoon ay naghamak ng insulto sa akin. Nang dalawang ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagdating ng ginhawa at ang pagdating ng paghihirap ay parehong tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang ibtila, na maaring ang tao ay susubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng paghihirap at sa pamagitan ng ginhawa. At yun nga, tungkol sa dalawang bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maari pa nga na ang pagsubok sa pamagitan ng ginhawa ay mas mapanganib. Maaring ang pagsubok sa pamagitan ng ginhawa ay mas mapanganib. Maaring ang pagsubok sa pamagitan ng ginhawa ay mas mapanganib. Dahil ang tao sa pagkakataon na ito na siya ay masaya, sa mga panahon na ito na siya ay maginhawa, sa mga panahon na ito na siya ay makapangyarihan, sa mga panahon na ito na siya ay malusog, maaring siya ay magmamalaki, makakalimot at maliligaw, waliyadu billah. At ito ang naging kalagayan nga ni Karun, na nabatid na natin ang kanyang kasaysayan, na siya ay kabilang sa mga tagasunod ni Musa alayhis salam. Kabilang siya sa angkan ng Israel. Subalit, hindi siya halos nakikilala ng mga tao na kabilang sa angkan ng Israel dahil sa kanyang sama ng ugali at dahil sa pagkiling niya kay Paraon sa halip na sa kanyang mga kababayan at kapwa mga mananampalataya. At ang pinaalalahanan si Karun tungkol sa pananampalataya at sa paglayo sa pagiging makamundo, sinasabi niya at pinangangatwiran niya, qala innama utituhu ala ilmin indi, ako ay nagkamit lamang ng mga kayamanan na ito sa pamagitan ng kaalaman na aking taglay, waliyadu billah. Yabang, napakatinding yabang na nakamit ni Karun dahil siya ay iniligaw ng kanyang yaman, at siya ay iniligaw o naligaw dahil siya ay sinubukan ni Allah sa pamagitan ng ginhawa, at siya ay nakalimot nga kay Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre ganito rin ang sinabi ni Allah tungkol sa mga tao sa pangkalahatan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innal insana liyataga, hindi, tunay na ang mga tao ay sumusuway. Tunay na mga tao ay lumalampas sa mga hangganan, ar-ra'ahu stagna, kapag nakikita niya ang kanyang sarili na walang pangangailangan. At tunay na ang tao na nakakakita sa kanyang sarili na walang pangangailangan sa kanyang kapwa, walang pangangailangan sa pananampalataya, at walang pangangailangan sa kanyang Panginoon, itong tao na sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ginhawa, waliyadu billah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napili ko ang usapin na ito upang maging usapin sa khutbah na ito bilang pagpapaalala sa ating lahat, na bagaman lumipas na ang epekto ng malaking pagsubok na dumating sa atin na dulot ng malakas na bagyo, ay marapat lamang na hindi tayo makalimot sa pamagitan ng pagpapaalala sa ating mga sarili ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong iba't ibang mga anyo. At ang anyo ng mga pagsubok na ito ay maaaring ang magdudulot sa atin ng ginhawa o maaaring magdudulot sa atin ng paghihirap, at pareho lamang itong marapat na mapagtagumpayan ng tao. At upang mapagtagumpayan ng tao ang anumang pagsubok, marapat na nalalaman niya kung paano niya haharapin ang mga ito. At kabilang sa mga kaparaanan upang tama na harapin natin o tama nating maharap ang mga pagsubok ay ang makilala natin insyaallah ang iba't ibang mga hikmah
iba't ibang mga wisdom, iba't ibang mga karunungan kung bakit tayo sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Ang unang-una nga rito upang makilala ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin na magiging matuwid sa ating mga gawain. At pangalawa, upang tayo nawa ay magpakumbaba. Na tayo sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga yaman, sinusubok tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kakayanan, sa ating mga kalusugan at iba pa, upang tayo nawa ay magpakumbaba. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى min qablik, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Kami nagpadala ng mga sugo sa mga naunang nasyon sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kami ay nagpadala sa kanila ng karalitaan, ng pagiging mahirap, la'allahum yatadarraun, upang sila nawa ay magpakumbaba. Ikatlo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga hikmah kung bakit tayo sinusubok ni Allah, ito ay sa kadahilanan na kapag tayo ay nagpapakumbaba nga, ito ay magiging daan inshallah na mas kikilalanin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tataas ang ating pananampalataya at tayo inshallah ay may himok na magbalik loob pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi kaapat, kapag pinagtiisan natin ang mga pagsubok, tayo inshallah ay dadalisayin ni Allah mula sa mga kasalanan, dahil mga pagsubok na ito ay magiging nasa anyo ng parusa na pinaaga ni Allah ang pagdating. Sa halip na ang parusa ng kasalanan na ito ay sa kabilang buhay, pinaaga na ni Allah ang parusa na ito dito sa dunya, nang sa gayon ito ay maging kabayaran inshallah sa maliliit nating mga kasalanan at pagpapabaya natin sa ating relihiyon. Ikalima, sa ating pagtitiis inshallah sa mga pagsubok, ay tataas nga ang ating pananampalataya at tataas ang antas natin kay Allah. Natulad ng kung paanong sinusubok ni Allah ang mga propeta at ang matutuwid, tayo inshallah ay tataas ang pananampalataya at antas kay Allah sa pamagitan ng mga pagsubok na ito. At dahil dito, tayo rin inshallah ay magkakaroon ng pagsubok na dahil dito ay malalaman natin na tayo ay minamahal nga ni Allah. Katulad sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, kapag minamahal niya ang anumang nasyon, anumang grupo ng mga tao, anumang pamayanan, siya ay nagpapadala sa kanila ng mga pagsubok. At ika-anim na hikmah, tuwing nang dumarating sa atin ang pagsubok, ay nalalaman natin na ang dunya nga ay walang kwenta. Ang dunya ay lumilipas. Anumang bagay na pinahalagahan natin dito sa mundo ay maaring mawawala, maaring mawawasak sa isang iglap sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring masisira ang ating mga bahay, masira ang ating mga pananim, masira ang ating mga negosyo, o kahit mga buhay ng mga taong minamahal natin ay maaring mawawala sa pamagitan ng sakuna, dahil nga ang dunya na ito ay walang kwenta, ang dunya na ito ay walang halaga. Ang marapat nating pagsumikapan ay ang paraiso, ang kabilang buhay, insyaallah. At yun nga, sa pagtatapos mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nananatili na lamang ang isang tanong na maaring na itatanong na rin ng tao sa kanyang sarili. Kung ang pagsubok ba na dumarating sa atin ay biyaya o parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, paano ba malalaman ng tao na kapag siya'y dinatnan ng pagsubok kung ito ba ay biyaya o parusa ni Allah? At ang sinasabi nga ng ating mga scholar, katulad ng kung paanong sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang tinanong siya kung anong bir, kung anong kabanalan, kung anong kabaitan, kung anong mabuting asal. Sinabi niya, istafti nafsak, tanungin mo ang iyong sarili. Sa ganitong paraan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tayo ay matatapat sa ating mga sarili, tayo may ikhlas, tayo ay may sidik insyaallah, kapag dumarating sa atin ang pagsubok, tanungin natin ang ating sarili. Ito kaya ay parusa ni Allah sa ating mga pagkukulang, nang sa gayon tayo inshallah ay mapapatawad sa mga pagkukulang na ito? O ito ba ay pagsubok, inshallah, na dahil dito ay magiging anyo ito ng biyaya na tataas ang antas natin sa paningin ni Allah, inshallah. Tayo lamang ang makakatugon sa tanong na ito, kung ang dumarating ba sa atin na pagsubok ay biyaya at parusa. Ang mahalaga ay nauunawaan natin
ang iba't ibang mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagsubok na nauna ko nang nabanggit, alhamdulillah.